Can we open the light, please? Amen. So, parang I think may bisita tayo. Bisita ba natin yung katabi ni Renren? Ha? Judith. Pwedeng pakitayo lang. Judy Ann, sorry. Okay, welcome Judy Ann sa umagang ito sa ating pagsamba sa Panginoon. And we believe we continue to and we are so thankful. Ito na si Jamaica. Nung isang araw lang sinugod siya sa ospital. Pero yung tatay naman niya ngayon ang nasa ospital. So we will pray for him, although we have prayed for him already, and we know that God is going to do greater things in his life. Woo! Praise God. Amen? Sarap magpuri sa Diyos, no? I'm so thankful na hindi lang ako nakabangon na hindi paparisan ng dating pagod na pagod. Dati, paggising ko sa umaga, pag Sunday, kahit madalas, hapong-hapo po ako, pero I thank God this morning, I woke up na kakaiba. Dati. And nakakahiyaw na nga ako ngayon, nakakasigaw na. Okay. So, are you ready for the message of God? Are you ready for the Word of God? Yan, dapat meron tayong enthusiasm. Enthusiastic tayo, Most especially in receiving the Word of God. Alam niyo, pag sinabi natin enthusiastic tayo in receiving God's Word, yun talagang feel na feel mo, angkin mo ang salita ng Diyos. Amen. So kasi pagka gano'n ang ating, tag dito, pakiramdam, pagka gano'n ang ating pagtanggap sa salita ng Diyos, the more the Word of God is becoming alive. Amen. Thank you, Pogs. My press buko. Bili na po kayo ng buko ni Pogs. Amen. Meron pang commercial Praise God. So, I would like to borrow yung title na senior po sa atin ni Mentor Alvin sa kanyang mentoring sa atin nung Thursday night. So, if you have not watched that mentoring, ipinoward ko po yan sa TBCH family chat o group. Okay? And you can watch that, yung pong, recording. And it's very, very important to hear those teaching, or that teaching, particular teaching sa atin po. Okay? So, going back to your purpose, yan po ang hiniram kong title or topic. And the question is, the important question that we need to question ourselves is, what is my purpose? Have you asked yourself, what is your purpose? I will not ask you to raise your hand, Pero, alam niyo po, if you haven't asked yourself, what is my purpose in this life? This is now the time to really ask yourself. Kasi bakit? Kasi po, this is the reason why we are here. Ito po ang dahilan bakit tayo nasa mundong ito, because we have a purpose. So, and sa atin po, marami ang mga makita natin. Tayo siguro, sasabihin natin, pag tinanong tayo, one by one, ang sasabihin mo, this is my purpose in life. Ito ang pangkaraniwan nating madidinig. Sa mga nangangarap, I want to have a house and lot. No, not light. Light. House and light. House and lot. Ano pa? I want to have a car. Okay? And on and on. So, makikita natin, most of the purposes na mababanggit ay focus on material things. Focus on, mostly, on earthly things. Mga bagay na panglupa that later on, whether how long you will live here on earth, iiwanan din natin.
Ano ho? But we have spent, sabi nga, sabi doon sa kanta natin ano nga yun? As we, ano ba? Journey. As we walk on this earth into eternity. Alam niyo, yung buhay natin dito, we are going to eternity. We are in a journey to eternity. Okay? So kaya po, it is very important not to have our own personal purpose, but to know God's purpose or idea para sa ating buhay. Kaya nga in the past 2 weeks, mula po dun sa senior ni Wilma, about seek the kingdom first and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So she emphasized yung priority. Amen. So sino po yung mga narito noon? So priority, napakahalaga po noon. Ano ang dapat unahin sa ating buhay? O kaya, in other words, is first things first. What must be the first things first na kailangan mong gawin o ipamuhay o i-pursue sa iyong buhay? Okay? So kasi, yun nga, iba yung pinupursu. Iba yung gustong niyang papangyarihin sa kanyang buhay. Ano nga, kasi most of us, we don't know what is the purpose of God, what is the idea of God of creating us. And it is because of the sin. Okay? It is because of, naputol na relationship ng tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Amen? Kaya nga po, sa Bible, ginawang klaro, what is our purpose? Okay? And the Bible is our final authority. Okay? So, dito po, mababasa natin sa Bible, na from the Old Testament to the New Testament, makita po natin, Old Testament ay puro laws, di ba? From 10 Commandments, there are added more than 600 more na mga batas na dapat sundin. And in the Old Testament, mata sa mata, ngipin sa ngipin. If you disobey the law, you will pay the price of disobedience. Amen? But because of Christ, we are now living by grace. Kahit nagbali-baligtad tayo dahil sa kasalanan, paggawa ng kasalanan, nagtumbling-tumbling ka na, ano pa yung pinanggagawa natin, still, the grace of God ay binibigay pa po niya sa atin. Amen? So kaya nga po, napakahalaga na instead na masayang, alam niyo po, ang daming nasasayang na buhay because they don't know their purpose. Tandaan po natin, sabi ng John chapter 10 verse 10, the thief cometh but to steal, kill, and destroy. Satan's target is every person or every lives, okay, of the people here on this earth. Bakit po? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Lahat ng tao, anumang uri, sino man yan, kahit taong grasa yan, mahal ni Jesus. Nasa Bible ba yan? Yes. Si blind Bartimaeus. The crippled man. The demon-possessed. Ito hindi basta ito rejected dito sa lipunan. And many, and makita natin, nung tumawag si blind Bartimaeus, Son of David, have mercy on me. Tinugon ba siya ni Jesus? Yes. Diba? What do you want me to do to you? I want to see. So nakakita siya. The crippled, what do you want me to do to you? I want to walk. And on. Di ba? Hello? So kaya po makikita natin, and then Jesus summarizes the law from the Old Testament, all the laws, sinamarize niya in 2 very simple purpose para madali nating makuha o maintindihan. And what was that? Oh, what is that? Loving God and loving people. Okay?
So makita po natin in the Old Testament, yung 10 laws are divided into yung verse 1 to 4 is loving God. Verse 5 to hanggang 10 is loving people. Bakit anong yung pautos na panglima? Love your father and your mother na. Nag-start na po yun. Okay po ba? Nakukuha natin? So ngayon, tayo po, para sa buhay na ito yung kailangan makita nating purpose natin. In our journey, in our walk here on earth, going to eternity, we must love God. Amen? And then in our walk from earth into eternity, we must love people. So how are we going to do that? But before I am going to some points na gusto ko i-share sa atin is, sabi nga, there are people who are successful in wrong assignment. Kasi tayong tao, we judge success or we define success by having things. Amen? So, ang ganda ng bahay mo. Ang ganda ng kotse mo. Ang yaman mo na. O kaya naman, pag-uusapan ka, talagang very successful yung kaklase natin. Hello? Pero sa Bible, there is an example that success in material things or in your career is not a guarantee, okay, that you fulfill your purpose. Luke chapter 12, wala po akong PowerPoint ngayon, kasi maghapon kaming wala kahapon. Okay. Actually, nakasulat na po itong prepared na, kaya lang, gagawin ko sanang PowerPoint. Kaya lang, hindi ko na naasikaso. Gabi na rin kami nakauwi. And sabi, the good news nga, after my therapy, pagod na pagod kami sa biyahe for the whole day, Pero talagang supposed to be this morning, hindi ako makakatayo. Pero yun po yung initial effect na naramdaman ko after my therapy. Medyo kasi sigaw ko kanina parang okay, nandiyan ba? Nailagay niyo ba? Babasahin ko po sa Tagalog. Sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos. Ito po kasi patungkol doon sa lalaking mayaman. So dumating po marami siyang lupain. So kaya po, nung dumating yung anihan, yung kanyang mga barn, yung lalagyan ng kanyang mga ani, di ba nung araw, mayroong pinag-iimbakan ng palay talaga. Inabutan niyo ba yon? Yung lolo ko, yung isang kwarto nila sa bahay, makita ba puro palay. Ganun silang mag-imbak ng kasi pag daw nilagay mo sa sako, possible na mabulok. Hindi ko maintindihan pa noon yan. And then yun, lagi doon nila binubuhos yung palay na inaani nila. Anyway, so siya, maliit na po yung kanyang mga lalagyan ng ani. Pero sabi niya, ang gagawin na lang niya, papagiba niya to, papagawa siya ng malaki, at ang sabi niya sa sarili niya, magpakasaya ka o kaluluwa ko. Kaya pag binasa po niyo yung Luke chapter 12. But I would like to go right away sa verse 20. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, sinagot siya ng Diyos. Doon sa sinabi niya, o kaluluwa ko, ayan, magsaya ka na lang. Wala ka ng problema sa future. Wala ka ng problema sa lahat ng bagay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw nahangal. Sa gabi ring ito ay hihingin sa iyo ang buhay mo. Sino ngayon ang makikinabang sa inihanda mo para sa iyong sarili? We cannot hold on material things. We cannot depend on material things. Amen? It is not a guarantee that your material things will prolong your life. Andiyan pa po ba kayo? Andyan po ba kayo? So, marami pong sikat, maraming mayaman, kilala tayo. Ako, hindi ko naman siya masyadong kilala, pero yung apelido niya, very popular. Kuwangpo. Yeah? Si Charlie
Cuangco is only 58 years old. The former husband of Prio Diaz, kapatid ni Gloria Diaz. Imagine 58 years old, they have all the material things in life, but one night he died. Amen? Kaya nung mabasa ko yun, so Lord, thank you. I am about to be 60 na by June. Hello? Wala man ako nitong material things na ito, but the great things that I have is, I have you, and I am alive. So, tingnan po ninyo to. This is an example, and many other popular celebrities, president, and on. We can name names. Pwede tayong pumangalan ng mga pangalan, o hindi man sikat, na alam natin that they are successful, but their success didn't prevent them from dying. Okay, so but let's go to, ang tawag po doon is, they are successful in their wrong assignment. Amen? So mali yung kanilang ginawa sa buhay. Mali yung pinag-focusan ng kanilang buhay. Okay, but there is, sabi nga po dito, success in doing right assignment. So there are people who are successful in right assignment or doing right assignment. Saan po natin mababasa yan? Sa Acts chapter 6 verse 7. That is one example. Yung dalawang chapter na ito, okay, is an example of ordinary Christian. Hello? That because ang kanyang buhay talagang mahal na mahal po niya ang Panginoon. Okay, so dito sa dalawang chapter lang na ito, makikita natin how he was able to fulfill the purpose of his life. May mga previous pa na sinabi sa kanya dahil sa paghanap niya sa Lord, in seeking God's kingdom in his life, okay, talagang pinuspos po siya ng banal na Espiritu, and he was chosen, napili po siya sa unang 7 na tinatawag na deacons sa first church. Ano ba ang ibig sabihin ng deacon? Ang deacon po ay server of the table. Sila po ay tagapaglingkod upang pakainin ang maraming mga Kristiyano na nanatili sa Jerusalem after na bumaba ang banal na Espiritu, and 3,000 got saved. And on the following days, more and more are being added. 5,000. And every day, ang sabi ng Book of Acts, the Lord is adding believers in the church. Ako po natin. So ngayon, dahil magkakaiba ito, bagamat they are all Jew, they are all there to worship God, to celebrate the Passover. Pero alam niyo po, siyempre, sabi nga nila nung Pentecostes, di ba, nung pagbaba ng Holy Spirit, bakit sinasabi nila yung salita natin? Bakit nadidinig ko yung lingwahe natin? Have you read Acts chapter 2? So ngayon nagtataka sila. And dito makikita natin, mula noon na natili na sila, okay, and to make the long story short, meron nilang mga tinatawag dyan na iba-ibang mga ethnic groups. Hello? So ngayon, sabihin natin, may Kapampangan, may Ilocano, may Bisaya. Okay. Yung mga Kapampangan, dahil mga gwapo at magaganda, talagang supplied sila ng pagkain. Okay. Dahil yung mga Ilocano, huwag po sasamay mga Ilocano sasama loob sa akin. Ilustrasyon lang po. Hindi maintindihan yung kanilang salita. Dahil yung I, ginagawang I. Pero yung Kapampangan, kahit na yung yung P, H nawawala, chupo mo rin. Okay. Anyway, just for the sake of illustration. So, napabayaan itong mga grupo ng mga Ilocano. So, nagre-reklamo sila, nag-aaway sila. So, ang sabi ng mga alagad, the apostles, di tayo pwedeng mag-aksaya ng panahon sa kanila or ibuhos yung panahon natin sa kanila. Kaya nag-meeting sila. Sabi nila, kailangan kumuha tayo ng mga tagapaglingkod.
Napuspos, ang qualification dapat is puspos ng banal na Espiritu. And to make the long story short again, shortcut, napili yung 7. At isa po doon si Stephen. Okay, so na-solve yung problem dahil sabi ng mga apostol, they must focus on the word and the prayer. So hindi sila tagapaglingkod. Amen. Sila po ay focus on prayer and the word of God. Sa panahon po natin, binabaligtad ng maraming Kristiyano. Kaya ka nagpastor, dapat maglingkod ka. Amen. So, yun nga po. And then, dahil si Stephen po is an example, one of the puspos ng Espiritu Santo na deacon na pinromote ng Lord is Philip. Anyway, dito lang muna tayo kay Stephen. So, dumating po yung punto na he has to witness. So, nagpatotoo po siya sa harap ng Sanhedrin. And talagang kinuwento niya yung patungkol kay Jesus na ayaw paniwalaan ng mga Sanhedrin, ng mga Pharisees and all, mga Sadducees, at sila'y na-offend. Ano ho? Kaya makita po natin dito, in fulfilling God's purpose in the life of Stephen, number 1 na makikita natin, he first served the church or the people of God. Pinaglingkuran niya ang mga mananampalataya or the church na tinatawag. Pangalawa, ito na nga po, he testified about Jesus. So hindi po siya, hindi, tagapaglingkod lang ako. Hindi, server lang ako. Hindi, ganito lang ako. Hindi po. He shared the word, he shared Jesus even to the highest position. Hindi niya minaliit ang kanyang sarili. Amen? In fulfilling God's purpose sa kanyang buhay, umabot siya doon to testify, to witness, to tell them about Jesus. And then, siyempre, ano ang gagawin nitong mga Sanhedrin? Nasaktan sila. Kasi sila ang, sabi ni Stephen sa kanila, kayo ang nagpapako, kayo ang nagpapatay kay Jesus. Siyempre, sino hindi masasaktan nun? Di ba? Sa galit nila, kinaladkad po nila si Stephen. Dinala siya sa labas, and then, he was stoned to death. Wow, bigat po noon, di ba? Yung batuhin ka, patayin ka sa pamamagitan ng pagbato. Hindi bali yung bariling ka na eh. Isang beses lang, o kaya saksakin ka, medyo sandali pa yon. Yung ikaw ay batuhin. Pag di ka naman napuruhan, talagang sakit nun, ano? Ini-imagine ko po, kinikilabutan ako eh. Ano? So makikita po natin dito, in short, he died. But sabihin natin, how he fulfilled this purpose? Ganun lang, nag-serve siya, nag-testify siya, and then eto, kinaladkad siya para patayin dahil na-offend niya yung kanyang mga kausap. Ano yun? Paano niya na-fulfill yung kanyang purpose? Hello? So makikita po natin, maybe Stephen was very young at that time. Bata pa siya. Maring kaedad ko lang. I don't know, no, hindi ko na-research yun. Or maybe as young as Anjo. Or maybe much younger. Pero siguro yung level ni Anjo, pwede nang katanggap-tanggap na age ni Stephen. Pero makikita natin, still very young. Naintindihan po ba natin? So kaya po dito, so makikita natin, but in his life, even though he is in the middle of his life, that's supposed to be, may enjoy pa niya. Wala kasing sinabi na nakapag-asawa siya, na may pamilya siya, wala. Ang presumption ko po is binata siya. O, ganun pa man, may asawa wala, basta bata pa siya. Sabihin mo siya, makonvinsi ka na, bata nga siya. Bakit gusto ko makita ninyo na ganoon? Kasi makita ninyo, ang buhay natin hindi pare-pares ang haba. Okay. But one thing is required for us or to us, fulfill our purpose. Whether maigsi ang buhay mo, whether mahaba ang buhay mo, as long as you walk on earth into eternity. Papunta tayo sa eternity. Ang tanong where is your eternity? There are 2 places for eternity lang. Pero pag tayo mananampalataya,
at natutunan nating i-fulfill ang purpose ng Panginoon, syempre, ang eternity natin is in where? Is in heaven. With Jesus, the King of the Kingdom, na patuloy nating sinisik. Okay, so dito po makita natin, his life was able to fulfill his purpose, and number one, yung loving God. So if the purpose is loving God and loving people, how did Stephen fulfill yung pong loving God? By offering his whole life, not fearing death. Hindi po siya natakot sa kamatayan o anumang uri ng kamatayan. But makita natin, because he loved God, and that is because his purpose in life is to love God, hindi po siya nagwala nung kinaladkad siya para patayin sa pagpamamagitan ng pagbato. Hindi niya sabi, wala naman akong kasalanan na. Bakit niyo ako binabato? Mga alagaan, mga Kristiyano, mga kapatid, tulungan niyo ako, iligtas niyo ako. Binabato nila ako dito. Wala pong ganon. Why? Because he loved God. Amen? In fact, to those who love God, it is an honor to die because we obey God. Nakuha po ba natin? Nakuha po ba natin? Kasi hindi tatanong ng Lord, are you a doctor? Are you a teacher? How many houses did you build? How many cars did you have? No. God will not ask us that in heaven. He is not, and He will not be amazed of our physical accomplishment o material accomplishment. Hindi po yun. Amen? So kaya po dito, by loving God, He was able to fulfill His purpose by loving God, by offering His life, even unto death. At hindi basta kamatayan lang, napakahirap na kamatayan. And then, loving people. In verse 60, ng chapter 7 ng Book of Acts, sabi po dyan, then he fell. Nung binabato na po siya, so lumuhod po siya, he fell on his knees and cried out. Ito po yung kanyang naging sigaw. Hindi niya sinabi, Lord, sumpahin niyo sila dahil pinagbabato nila ako. Pinapatotoo lang kita sa kanila, pero eto, binabato nila ako, pinapatay nila ako, sumpahin mo sila. Ganun ba yung sigaw niya? Hindi po. Ang sabi niya, Lord, do not hold this sin against them. When he said this, he fell asleep. Wow! Amen! Anong sabi po? He cried out, Lord, do not hold this sin against them. Huwag mo ipataw ang kasalanan ito sa kanila. Yeah? Ang sakit na ng pakiramdam niya. Okay, pwedeng masama loob niya, pero dito po makita natin, ito yung naging sigaw niya sa kanyang panalangin. Bakit? This is an expression of fulfilling His purpose, loving people. Halimbawa, may binato ko ng microphone sa inyo ngayon. Babalik pa kaya kayo dito? Sigurado, 100% hindi na. Ay, ayoko nang bumalik dyan. Yung pastor dyan, ang babato ng microphone. Walang magsasabi na, babalik pa ako dyan. Mahal na mahal ako ni pastor. Bakit? Binato ko ng microphone. Di ba? Pero si Stephen, eto, hindi lang basta binato, one time, pinatay sa pagbato. Pero ano ang kanyang sigaw? Huwag mo ipataw. Lord, parang sinabi niya higit pa doon sa, Lord, patawarin mo sila sa kanilang kasalanan. Kung hindi, I think masigit pa yung sinabi niya, huwag mong ipataw. Huwag mong tingnan na kasalanan itong ginawa nila sa akin. Wow! Ang hirap gawin nun. But sabi ko nga po kanina, before he was chosen to serve the table,
Ano po siya? Full of the Holy Spirit. And it is because the Holy Spirit was in him. And it is because of the Holy Spirit who helped him fulfill his purpose in loving people. Kaya po niya nagawa yun. Kasi tayong tao, pag nagsaktan, di ba? Nagre-react tayo. Yeah? Kahit sino sa atin. Halimbawa ako batuhin nyo ngayon, magre-react ako. Bakit? Tao ako eh. Aray! Huwag mo nang ulitin yan, ha? Okay. Siguro, pigil na pigil ako eh, no? Andiyan ba kayo? And then, ano nangyari? When he said this, tingnan po ninyo, very simple. After na masabi niya yon, natulog na lang daw siya. Hindi sinabing namatay, ha? Natulog. Bakit? Ang sumusunod sa Panginoon, hindi na mamatay, natutulog lang. Bakit? Because there is an appointed time, one day, God will raise up from the dead. Ang patay po, hindi na nabubuhay. Kaya kapag ka mananampalataya ka, sumunod ka sa Panginoon, though we die, we will rise again. Amen. Okay, nasa Bible po yan. But that is not our topic. Kaya nga po, the Lord emphasizes, yung tinatawag na seeking the kingdom. And that is this is the seeking the kingdom. Okay, knowing, fulfilling, finishing our purpose, our assignment. Amen. Kaya nga, balikan ko po yung Matthew 6:33 na yan, yung seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. I-connect po natin dito. Ano yung mga previous verses? It's about worries. It's about anxieties. Ano yung pinakita doon? Ang worries po natin, karaniwan, anong susuot ko? Ang dami mong damit, puro luma na eh. Pamigay mo, sayang naman. Hello? Hello? Nagpunta ka sa mall, nakita mo yun, ang ganda nun, gusto ko yun ha. Okay, diyan ba kayo? So dito po makikita natin, because of that prayer, he was able to leave a great legacy. So, sino po sa inyo ang gusto niyo mag-iwan ng matinding legacy o yung bagay na talagang maalala ka, makikita, nandiyan ka pa rin na para kang buhay dahil doon sa pangyayari o dahil doon sa tao o dahil doon sa bagay na iniwan mo. Amen. Okay, so dito ano po yung legacy na iniwanan niya? Through prayer during his death, okay, Paul was the fruit of his finished purpose on earth. Apostle Paul. Kaya pag binasa po natin yung verse 57, okay, at 58, nandoon po si Paul na nagbigay ng consent sa mga bumato sa kanya, hinubad nila yung kanilang mga damit as witness, okay, sa harapan ni Paul na nagbibigay sa kanila ng pahintulot na batuhin si Stephen. Nakuha po ba natin? And then, tingnan po ninyo ito, making this purpose, okay, making this purpose, our priority will secure our destiny. Okay? Naintindihan po ba natin? Your purpose, if you make your purpose as your priority, it will secure your destiny. Kung uunahin mong gawin ang layunin mo sa buhay mo, mayroong kasiguraduhan ang kinabukasan mo o ang eternity mo. Destiny is also eternity. Kasi we are destined to go there. Are you understand this? Naiintindihan po ba natin? Okay. So kaya dito po, tingnan natin yung mga last verses ng chapter 7. Bakit si Paul ang naging legacy, naging kamatayan po ni Stephen? At sabi po dito, in Acts chapter 7 verse 56, so makita po natin dito, because sabi dito, inunan niya o pinrioritize ni Stephen sa kanyang buhay, yung kanyang purpose, hindi lang na-secure yung kanyang destiny, but he was able to live a legacy. Okay? And ito po,
sabi dito sa verse 56, "Look," he said, nung binabato po siya, okay? "Tumingin kayo," sabi niya. "I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God." Wow! Hello! Meron pala talagang heaven. Si Jesus pala talaga nasa heaven o sa kingdom of God o sa kingdom of heaven. Kaya tama yung sagot niya kay Pilato. Sabi niya, "Are you a king?" Yung sinabi mo, king ako. And then ano pa kanya sinabi? "My kingdom is not of this world." Diba yung message natin last week? My kingdom is not of this world. So where is His kingdom? Ito po, sabi ni Stephen, "I see heaven open." That's the kingdom of God. At ang matindi pa po dito, ang sabi, "The Son of Man standing." Ano ang sabi ng sulat ng Bible? Sa Bible ang sabi, when Jesus rose from the dead and ascended to heaven, He's seated, naupo po siya sa kanang trono ng Diyos. Hello? Bakit dito nakatayo siya? Hello? Bakit? Because Jesus was excited to receive Stephen. Why? Because he was able to finish his purpose on this earth. Hindi ba pagka tayo nagpupunta sa isang bahay o sa isang lugar o galing ka sa ibang bansa, pagkadating mo talagang, walang patugot na yakap ng pamilya mo sa iyo. Alang patugot ng kahalik. Alang patugot ng sabi na, you're excited, you're excited. Yung dumating ka, parang walang dumating. Nandiyan ka pala. Anong pakiramdam mo nun? Hello? Di ba, sakit? Di ba, ano ba ako, hangin? Hindi naman ako multo. Pag may mukha naman ako, ito naman yung suit ko. Bakit hindi nila ako pansin? There is no excitement. Hello? Hello? Do you want to have that kind of welcome with Jesus? Nakaka-amaze po yun, imagine. Sabi, nakaupo lang siya sa kanang trono ng Diyos. Pero si Stephen, nakita siya, bukas na langit, nakatayo si Jesus. Napatayo ni Stephen si Jesus! Hello, imagine, ordinary Christian, naglingkod sa church, isinyer ang good news, hindi nagreklamo nung papatayin. Amen? That's the great success na meron po si Stephen. Hindi siya pinalakpakan ng tao. Binato nga siya ng tao eh. Amen? Tayo, pag pinapalakpakan tayo ng tao, ang sarap ng palakpak ng tao, di ba? Hello? Kaya yung maraming politiko na uto-uto, pag pinalakpakan ng tao, tuwan-tuwa. Kasi pareha silang nag-uutuan eh. Amen? Okay, mangangako, mga tao palakpakan. Dahil sa mga pangako niya, marami naman pumapalakpak dahil alam nila nang uuto lang. Hello? Pero can you imagine? The King of Kings, the Lord of Lords, stand to welcome Stephen. Wow! Lord, sabi ko, I want to have that welcoming in heaven. Amen? Okay, kaya po dito makikita natin, napaka-importante po ito. And then in verse 56, let's go back to verse 56. Paano niya pinakita po dito, okay? Yung hindi ko pala na-type. Okay? So, puntahan ko muna po, sandali. Ito po. Ay, na pala yung binasa ko kanina. Tingnan ninyo, wika niya, nakita kong bukas. Okay. So, dito po makita natin, ang iniwanan na legacy, sabi po dito, sa verse 58, kinaladkad nila itong palabas sa lungsod
at sinimulang batuhin. Samantalang inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang kabataang lalaki na ang pangalan ay Saulo. Noon ang pangalan po ni Pablo is Saulo o Saul, S-A-U-L. That nung makilala niya ang Panginoon, okay, nagpakilala ang Panginoon, nagpakita ang Panginoon sa kanya, papuntang Damasco upang hulihin, ikulong, patayin ang mga Kristiyano doon sa Damasco. Nagpakita ang Lord sa kanya. And God changed his name from Saul to Paul. Why it has happened? It is because of the prayer of Stephen. Amen? His life may be short. Okay, his ministry may not be popular. Tagapaglingkod lang siya. Pero the great things that he has done. Kaya wag po nating maliitin yung sarili natin. I-offer natin yung sarili natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ano magagawa natin? At saan natin i-offer yun? Dito sa church. Amen. Wala namang babato sa inyo dito ngayon para patayin kayo. Pero ito po yung matindi. Dahil naglingkod ka sa Panginoon, inilid mo ang isang tao sa Panginoon, yung pala ay magiging parang si Paul. Amen? Amen? Sino ba itong Pablo na ito? Sino ba itong Paul na ito? Hindi ako yan, ha? Itong Pablo na ito, itong Paul na ito, 13 aklat lang naman niya, ang 13 aklat lang naman na isulat niya sa Bible. At ang sabi ng Book of Acts in the last chapter, few chapters, wala nang mapuntahan si Pablo na lugar na hindi kumilala sa Panginoon. Hello? Can you imagine the work that he has accomplished because of the prayer of one man, Stephen? Amen? Now, my challenge to you as I close. Ito po yung hamon ko sa atin. Do not look on yourself. Ganito lang ako eh. Amen? Start to offer your life to serve God. Lord, ayoko na po, pagod na po ako ng ka-attend lang. Gusto ko pong maglingkod. Saan po ba ako pwedeng makapaglingkod? Pwede lumapit ka sa mga leaders. You know? Brother Anjo, kung Brother Anjo ang tawag niyo sa kanya, whatever. Gusto kong, o ka-Anjo. Bumukha naman tayong NPA nun. Nasa Mexico pa naman kayo. Bakit wala nang NPA sa Mexico ngayon, Wala na. Okay. So, nung nagbago ako dito, pagpunta ko sa Mexico, talagang daming tumitingin sa akin. Tapos sabi nung pinupuntahan ko doon, Pastor, mag-ingat ka ng konti, ha? Bakit? Lahat na yung nakatingin sa iyo, NPA yan. Ganun po ba? Huwag kang magkamali. Okay. So, lapit po kayo sa mga leaders. Gusto kong maglingkod sa Panginoon. Ano ba yung pwede kong gawin? Start in a small, humble beginning and God is going to promote you. Amen? Ako, dati susunod-sunod lang ako doon sa pastor na sinusundan ko, dala-dala ko. Uso pa nun yung attache case. Alam niyo ba yon? Okay? Sunod-sunod ka siya pumunta. Tagalinis ng CR. Hello? Yung, alam niyo yung CR na yung butas niya, yung nangapal na yung kalawang at dumi, nakukudkurin mong ganon. Ganon po ginagawa ko noon. I started on that. Hello? Mapping the floor. Amen. Ganyan po yung mga ginagawa ko noon. But because I love God, okay lang. He helped me. Okay? Many lives have changed by using me. Kaya lang, hindi talaga natin sila nagamit. And almost, Mindanao lang po hindi ko narating noon nung nagmi-minister kami. But there are many people who were changed by the Lord through us. Amen? Amen? Kaya ganun po ang hamon ko sa bawat sa atin. Pray to God, Lord, I want to fulfill my purpose in life. And I want to
start serving you. In a way na kaya ko pong gawin. Okay? In a way na kaya kong gawin. Saan po yung kaya kong gawin? So, paglapit natin sa mga leaders natin, dito ka muna. Do not complain. Gusto ko dun eh. Yung iba, gusto kong maglingkod. Ano mo? Dito ka. Mag-aser ka. Hindi, gusto ko song leader. Amen. Ang boses naman parang hinapak na kawayan. Okay? Hello? Hello? Why? Most especially if they are your leaders in the cell group or life group, they knew you. Kaya pagka nilagay ka, sige, alam niyo ba doon sa church, walang nagwawalis doon sa harap, naglilinis ng CR, naglilinis si Jabez, naglilinis dito, pero dahil kulang. Nag-aalis ng damo, and on. Okay? Tapos itong mga bulaklak na ito, si Pastora pa, bulaklak. Diba bulaklak ang tingin ko dito? Okay. So yung mga halaman na ito, siya pa ang naglalagay nito, at siya rin ang nag-aalis nito. Sabihin mo, ako na po mag-aalis niyan. Mahilig po ako mag-ayos. So ako na po ang mag-aayos. Hello? That's how you can start serving God. Hello? Hindi ako nakikita eh. Hindi kailangan makita muna po tayo. Amen? Ang kailangan ay sabihin mo, Lord, I want to fulfill my purpose and I want to start it by serving you. I don't want just to sit down every Sunday. O kaya sabihin mo, Pastor o leader o Sister Wilma, ako, Brother Abe, Bishop Abe. Ako na ang mag-aayos dito sa front, didesign ko yan, magaling ako dyan. O sige, drawing mo, sabi naman itong isa, pakita mo, paano ba gagawin mo, ano ilalagay mo. Okay. Sige, pwede yan, sige. Sige, gawin mo. So, ang gagawin mo naman, maghakot ka ng mga kasama. Hindi ko kaya mag-isa yun, tulungan niyo ako. Amen? Anong nagagawa mo doon? You are giving opportunity for others to serve God. That is seeking His kingdom. That is prioritizing His kingdom. Amen? Amen? Kahit anong excited natin na every cell group excited ka, every Sunday excited ka, hindi po enough yun. We need to serve God. Until such time, you are willing to die for Jesus. Amen? Amen. Let us all stand. I will not ask you, are you blessed with the message? Hindi ko po itatanong sa inyo yan. I want to see you being blessed by the message. By your actions. Okay? You will show how you receive the Word of God. Hello? Awitin nga po natin yung break my heart and make it clean. Open my heart to the things unseen. Amen? Show me how to love you. Ano yung kasunod doon? Help love me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Yun, gawin po nating totoo yun. Lord, lahat ng akin para sa kaharian mo. As I walk from earth into you, eternity, into your kingdom. Anong kasunod? Hindi ko na alam. Sige, kantayin na lang natin. Woo! Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Come on.
Let God, heaven be open to us right now. Break my heart for make it clean. Yes, Lord. Open up my eyes to the things I see. Show me how to love like you. How to love me. Come on, break my heart. Break my heart for what breaks yours. Everything I am. And everything I am for your kingdom's cause. As I walk And as I walk from earth into eternity. Ulitin natin. And heal my heart and make it clean. And open up my eyes to the things I see. And show me how to love like you. How to love me. And break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. And as I walk from earth into eternity. Yes, Lord God. Hosanna, Hosanna. Lord, as we sing this song, let your heavens be open to us. Let your power fall upon us para magawa po namin na makapagsimulang paglingkuran ka sa abot at sa kaya naming gawin sa pasimula. Because we believe you can promote us. Because we believe, Lord God, it is not about the title, but it is about the heart of serving you that you look for. Kaya nga, Panginoon, sa umaga pong ito, I pray in the name of Jesus na ang mensaheng ito ay truly mag-penetrate sa aming mga puso at katauhan and help us to decide, Lord God, at sabihin mo sa Panginoon, I will start serving you in a way that I can, Lord God. I will not remain a seater in worshiping you, Panginoon. But I want to be a server also at the same time. Kaya nga, Panginoon, with your help and with your Spirit, filling us, O Lord God, Lord God, pwede po namin gawin ito so that even unto death, we will not be afraid to offer our lives to you. Because like Stephen, Panginoon, pag ginawa po namin yon, na maglingkod hanggang i-offer ang aming sarili, even unto death, you will open up your heaven to us and welcome us with standing ovation, Panginoon, of heaven, of your kingdom, O Lord God. Kaya, Panginoon, salamat po. And I believe it is not only you who are standing, Panginoon, but even the angels are praising and shouting in all the hosts of heaven because there is one like Stephen, hallelujah, who fulfilled his purpose in his life. Kaya nga, Panginoon, salamat po sa iyo. And I thank you, Lord God, that we will also be one like Stephen. And we want to be like him, Lord God, in his example, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat. Salamat for the opportunity that we have right now. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Okay, sit down muna po for a while and we will have our communion. May I call our ushers, please?
Once again, gusto pong sabihin sa atin, pinapractice natin ngayon, every Sunday, ang communion. Not just the sake na kailangan natin gawin, no. Our purpose, our behind the reason, ba't natin itong ginagawa, is hindi lang maging familiar tayo, but maintindihan natin na ang communion is yung understanding na ikaw ay nakikiisa sa Panginoon. Of all that He has done and wanted us to do, we are agreeing, Lord, I am one with you. Amen? Kaya po yan ni communion. Okay? So this element symbolizes, the bread symbolizes His body, and the drink His blood. That seal all that He has done and what He has promised. So ngayon, if you made a promise sa Lord kanina, Lord, maglilingkod po ako sa iyo. Hindi po ako magiging taga-upo lang sa life group o sa Sunday. But I will start serving you. Sa oras na mayroon akong sa bawat linggo, gagawin ko po yung aking bahagi. Sa bawat araw. Amen? At yan po ay iselyo natin ng communion ito. Why? Because that is God wanted us. That is what Jesus wanted us to do. Lord, pagtibayin mo po ang pangako kong ito, tulad ng pagpapatibay ng tinapay at dugong ito sa lahat ng pangako mo sa akin. Amen? Okay, let us pray for this bread and drink. Lord, we thank you for the bread. We thank you for the drink. Thank you, Lord God, that these are elements only. Lord God, a simple bread, a simple juice. But the essence and the meaning ng aming pong ginagawa na ito is to testify that you died on the cross, rose again, and one day you will come back to fulfill your promise that you have sealed in your death and in your resurrection na siyang nire-representa ng tinapay at ng inuming ito. Lord, we made a promise today. We made a promise that we will serve you, Panginoon, in the talent, in the way we can, Panginoon. Lord God, as God, being guided by our leaders, Lord God, this promise that we made, Panginoon, pagtibayin mo po ng communion ito. Be one, Panginoon. Tulungan niyo po kami talagang makaisa ka namin, makaisa mo kami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Okay? So, start to distribute. Taas natin ang tinapay. Lord, salamat sa iyong katawan. That all your promises to us na in-accomplish mo, Panginoon, through your body, are for us, O Lord God. That promise, Panginoon, that we will not just have eternal life, but we will live, Panginoon, with the life that you have given us and with abundance, O Lord God. From here to eternity, O God. Kaya nga, Panginoon, salamat sa katawan mong namatay. Because when it dies, all the limitation of the flesh ay nawala po, Panginoon. And, Lord God, when you resurrected, you have a heavenly body na siya pong aming tinatanggap din na aming mararanasan sa tinakdamong panahon. Sa pangalan ni Jesus, subo po natin ang tinapay. Taas po natin ang inumin. Lord, all that you have done as you live here on earth and died and rose from the dead and ascended to heaven. You seal the promises and all the works, Panginoon, that you have done. At iniwanan mong sinabing ipagpatuloy namin ay pinagtibay ng iyong dugo. Katiyakan ng aming tagumpay na sa aming pagsunod, hindi mo kami bibiguin. Even unto the point of death, like Stephen, hindi mo siya binigo. But higit sa lahat, you showed him your
your favor. You showed him your commendation. You showed him your standing ovation of welcoming him in heaven. Kaya nga, Panginoon, amin din pong sineshelyuhan the promise that we have made this morning after hearing this message. Through the blood of Jesus, inumin po natin ang tinapay. Drinks. Lord, salamat po that what we are doing and what we have done ay, Panginoon, anuman ang aming kalagan dito sa lupa, ay kinakalagan mo dyan sa langit. At yan po ang aming kinakalagan dito sa lupa, na magawa po namin ang aming pong mga pangakong paglilingkod sa iyo, sa tulong ng langit, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord gives you the strength, the joy to fulfill your promises. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, everybody say, Amen.